marami ngayon nananawagan na magkaroon ng investigasyon dahil it's either kapabayaan yan o korupsyon. Sa loobin niyo po, Ma'am Heidi. Okay, unang-una, interesting to, no? Multi-year and multi-administration. Ang budget niyan siguro, I would expect, ay multi-year budget. Ibig sabihin, hindi naglalapse yung budget niya hanggat hindi tapos yung project, ano? Pero ako, ang titingnan ko dyan, yung unang-una, yung original contract, ano? O yan, sasabihin nila, dilaw ako. Pero sabi ko ngayon, tingnan natin yung original contract, ano? Yan po ay may tinatawag, Ali and Pat, may tinatawag yan at contract review. Nire-review mo yung kontrata base dun sa nakalagay na amount, base nakalagay dun sa date, nakalagay na items of work. Ito ba ang kailangan? Tatama ito sa design. Ano? Mukhang wala naman naging problema yung first na contract, di ba? Now, ang mas titingnan ko ay yung pagpasok ng second contract na kung saan ito siguro yung administration ng mga Duterte, and then third ay yung sa BBM. Ano? Dito natin titingnan kung ano ba ang ginamit nila? Is it a supplemental contract? Is it an entirely new contract? Or is it a change work order? Maraming pwedeng tingnan dyan. But I will assume, kasi nakita ko yung isang kontrata, parang may additional contract na ginawa nung 2023. It may be the retrofitting daw. Retrofitting, 115 million. Ang tanong ko dyan ay, dapat dito natin makikita yung kahalagahan ng ng tinatawag nating contract review, ano? At ang unang nagre-review niyan, syempre, yung magpapagawa, the Department of Public Works and Highways, ano? Kailangan from the original contract, alam mo ngayon, ano ang original na design, ano yung specs and materials and specifications, anong klaseng strength ang in-anticipate nila nung ginawa ito. Now, kung halimbawang may panibagong contract na ini-add, mahalaga na establish kailangan ba itong pangalawang kontrata at bakit. Ang tanong ko dito, kung nagpasok sila ng retrofitting kasi hindi nga daw matibay, etc., wala bang ginawang investigasyon kung bakit hindi naging matibay? At hindi ba dapat ay medyo kinausap mo na yung teka, bakit tayo nangangailangan ng retrofitting, di ba? So, medyo maraming katanungan ito. Pero sabi ko nga, hindi ito yung panahon na magtuturoan tayo ng yellow, red, and green or whatever, ano? Ito yung panahon na magkaisa ang taong bayan na mukhang mananahimik ang Senado dito dahil meron akong alam na dating senador na siyang DPWH, di ba? So, ang puntos natin, ito yung tamang panahon. Bakit tamang panahon? Ay pag pinag-usapan ito, bibigyan natin ng additional na kaalaman ang ating mga boboto. Boboto ba kayo nang kilala niyong dapat ay managot dito sa bumagsak na tulay, subalit nananahimik. At tignan din natin ang performance ng senador ngayon na usually tumatakbo, di ba? Asan sila pagdating sa ganitong usapan? So ulitin ko, hindi yan mahirap investigahan. Madali yan. Ang tanong ay yung timing at yung nature ng investigation. Ako, nananawagan ako sa Pangulo, no? Ito yung pagkakataon na tubusin nyo ang inyong mga pangako na tunay kayong maglilingkod sa mamamayan at hindi kayo magnanakaw. Pangitang-pangita kasi. So, kung sabihin natin na ang laki ng kontrata, tapos across administration, ay di buksan natin ang contract review. Ano ang resulta ng contract review? I will be very interested there. So, Ms. Heidi, ito nga, ako naman, ang aking katanungan nung nabalitaan ko po ito, number one, pag last touch ba, yun bang may sala? And then number two, last touch, di ba? Last touch, ikaw huling humawak dyan eh. And number two, yung presyo po na 1.225 billion, is that regular, I mean, ganun ba yung budget, no? Yung normal na budget para sa wala pang 1 kilometro parang 990 meters po yung haba po ng bridge. And if I remember correctly, I saw an interview with Governor Albano. It was Japanese designed. Initially, it was supposed to be Japanese funded. Pero parang nagtipid tayo kasi nga pag sa Japan yata yan magiging 1.5 or something more, no? So parang tinipid, ginawa na lang 1.225, which is still not, of course, small change. But those are my two questions. Number one, last touch. Number two, is this the normal pagdating po sa isang tulay of this length, no, na 1.225 billion? Okay, Ali. This Pat people. Sana nga pwedeng... Pat. Sorry, hindi ko kasi nakikita. Yes, no, it's okay. Okay. Sana nga okay yung last touch, Pero pag sinabi nating last touch,
sasabihin na mumuligtika tayo. At may basis talagang sabihin dahil bakit ko isang huling no? Ang gaya ng sinabi ko, tingnan natin ang contract. I-review natin yung contract from the first contract up to the last contract. Bakit po natin gagawin yon? Kasi makikita natin yung items of working specification, yung design, etc. So may establish natin ano ang point of liability across administration. Pero sususugan ko yung sinabi mong last touch. Kasi ito, ang tanong dito, for continuous projects such as this, dapat ang monitoring nito, nakikita mo yung, teka, ito ba ay in accordance with the specs and plans from the original design? During construction. Diba? And then tatanungin mo, meron bang additional na pangangailangan? Meron bang kailangan baguhin? Hindi ka basta magbibigay ng pipirma ng kontrata at sasabihin mong dagdagan natin at retrofitting yan. So it will be very interesting. Huwag nating daanin sa last touch. Hindi po ito laro. Ito'y seryosong usapin. Kaya po ang sinasabi po natin, ulit reviewin ng masusi yung contract review, yung results ng contract review, ipakita sa bayan at hamunin natin ang mga engineers na mamamayan. Mag-volunteer tayo, tingnan natin, i-review natin yung contract from the first from the NOY administration to the current administration. With regards dun sa ito ba ay tama ang presyo. Ali and Pat, kailangan balikan natin yung tinatawag nating bid items from the original proposal. Makikita natin doon more or less yung tinatawag nating basic items, at titingnan natin ano ang presyo nila from the first contract up to the last contract. Of course, sasabihin, nagbabago naman ang bilingin. Totoo yun. Pero meron tayo dyan tinatawag na estimate ng allowable increase or decrease plus or minus sa bawat bid items, diba? At sa contract review, kasama yan. Ang tinitingnan sa contract review ay, of course, kung tama ba yung design, maayos ba yung provisions ng contract, hindi ba yan onerous, hindi ba yan yung tinatawag natin masyadong napaboran ng kontraktor, at kasama yung costing. Tama ba ang bid items, ang pagkakakost? Yes. Madaling gawin yan dahil marami tayong pwedeng gawing price preferences. I'm sure Mayor Magalong na madalas magsalita sa bagay na ganito, marami siyang pwedeng magamit na price reference dyan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.